Itong si Arvin Tolentino ay opisyal nang umalis dito sa Northport Batangpier at pumirma na ng kontrata dito sa SK Knights sa Korean Basketball League. Inanunsyo na to at nakita nga natin na wala nang natira dito sa core nitong Northport Batangpier. Ito'y nakaabot dito sa number 1 seed sila nung last conference pero kung maalala ninyo. Pero ngayon wala na yung mga top players nila lahat. Dati nandyan si Tolentino, si Navarro, ito si Lucero, si JM Calma, pero lahat ngayon ay nawala na. At hindi na ako magtataka kung susunod na ito si Joshua Monson. Ngayon ang balita naman, bukod dito kay Arvin Tolentino, baka meron pang ibang mga local players dyan na umalis na rin dito sa PBA at tuluyan na magpunta dito sa Korea o kaya Japan. Siyempre, iba yung oportunidad dyan dahil alam naman natin malaki yung salary na ino-offer sa kanila at meron silang oportunidad na tumira sa isang world class na syudad katulad dito sa Seoul, South Korea o kaya kung sa Japan sila mapunta. Siyempre alam natin dekalidad din yung mga syudad dyan. Kaya congratulations dito kay Arvin Tolentino. Nakaalis siya sa isang farm team at napunta sa Korea. At if ever na matapos na yung kontrata niya sa Korea at maganda performance niya, sigurado na maraming makakakuha sa kanya at magkakaroon ng interes. Ang tanong ngayon, ano kaya ang gagawin ng SMC dahil alam natin matagal na nilang plano na kunin ito si Arvin Tolentino, itong San Miguel, Ginebra at Magnolia. Pero ngayon nagdesisyon na si Arvin na lumipat dito sa South Korea. Mag-iiba siyempre ang plano ng SMC at ibang players na ang kukunin niya mula dito sa Northport at sa Terra Firma Jeep. At yan ang aabangan natin ngayon kung ano ang gagawin nitong Magnolia, Ginebra at San Miguel. Dahil siyempre nakita natin itong TNT nagpalakas na nitong kanilang lineup. Kaya susunod na ang move naman na gagawin ni Alfrancis Chua. At napag-uusapan nitong TNT Tropang Giga, merong mga balita na hindi pa raw sila tapos dito sa kanilang mga trades. At ngayon daw ang kausap naman ng TNT, itong Phoenix Fuel Masters. At ang kukunin daw nila dyan ay ito si Kai Balungay para magkaroon sila ng isa pang additional na power forward na ka-alternate nitong si Calvin Oftana. Sa ngayon kasi dito sa center slot, alam natin nandyan na itong si Brandon Rosser, naglaro na kagabi. So magiging center nila itong si Rosser at itong si Poy Eram at backup na ito si Kelly Williams dahil matandaan na rin yan. Dito sa power forward, dyan sila nangangailangan ng pampalit dito kay Calvin Oftana. Ang magiging reliever niya nito si Kai Balungay. Pagkatapos sa small forward, alam natin nandiyan na si RR Pugoy at si Glenn Cobuntin. At syempre, yung malakas nilang backcourt, si Jordan Heading, si Jason Castro rin ng Batak at malay natin baka si Cedric Bearfield. Pero ang importante ngayon sa TNT, kung makuha nila ito si Kai Balungay, magkakaroon sila ng isa pang additional na power forward na maidadagdag dito sa kanilang roster. Kaya magiging maganda to para dito sa Tropang Giga, makukumpleto na talaga sila. Tandaan natin sa mga import conferences, nandiyan na si Rondae Hollis Jefferson. So mukhang hindi lang isang Grand Slam ang pinaplano ng TNT dito. Nakita naman natin kung gaano kahusay maglaro ito si Kai Balungay dito sa Phoenix Fuel Masters. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit siya gustong makuha nitong TNT Tropang Giga. As it is, magiging maganda na yan para dito sa TNT. At sigurado na ang ganda ng posisyon na sa power forward kung meron kang Oftana plus meron ka pa nitong si Kai Balungay. Ngayon, kung sino naman ang ipapalit, baka magkaroon ng 3-team trade dyan. Baka isama nila Blackwater Bossing. At doon kukuha ng player itong Phoenix Fuel Masters. Malay natin baka first round pick ang ibigay na kapalit kay Kai Balungay. O kaya naman itong si Christian David. Kaya magiging malaking bagay talaga ito sa TNT. Samantala naman itong San Miguel Beer ay kukuha daw ng isang 6'7" na field foreigner o field am na ipandadagdag nila pang kontra dito sa ginagawang big moves ng TNT. Ayon doon sa mga reports, mukhang ang kukunin daw nitong San Miguel ay itong 6'7" na si Michael Phillips. Si Michael Phillips, of course, kung nanonood kayo ng UAAP, alam niyo na ito'y naglalaro dyan bilang forward center. At ngayon sa ngayon, itong si Michael Phillips, yan yung kapatid ni Ben Phillips. Kung maalala niyo si Ben Phillips, yan yung dinraft na big man nitong Converge Fiber XS pero nagdesisyon na hindi na maglaro dito sa PBA. Pero ito si Ben Phillips mukhang desidido na sumama dito sa liga at siya ang kukunin ngayon dito ng San Miguel sa darating na draft. Walang mataas na draft pick ang San Miguel pero hindi naman yan magiging problema dahil kukunin nila yung draft pick ng Terra Firma o kaya nitong Northport Batangpier. Ang Northport ngayon bagsak na ang performance so hindi na ako magtataka
kung tumaas din yung draft pick nila. Kaya nga ito na magiging magandang sitwasyon para dito sa koponan ni Coach Leo Austria kapag nakuha niya itong si Michael Phillips. Kaya iyan daw ang pinaplano ngayon nitong si Coach Leo Austria at ng management ng SMC. Alam natin matagal na sila naghahanap ng mga players na pwedeng maidagdag dito sa kanilang roster at iyan na nga itong si Michael Phillips ang magiging sagot dyan. Dahil ito isang versatile player at sigurado na magbibigay ng additional na lakas dito sa lineup nitong si sabihin na natin na itong top team o yung flagship team ng SMC ang San Miguel pa rin naman. So, hindi na ako magugulat kung si Michael Phillips nga ay dyan ilagay. At kapag ginawa yan ng San Miguel, malamang matitrade na ito si Motaw Tua o kaya si Jeron Teng. Iyan daw ngayon ang pinag-uusapang mabuti ng management ng SMB. At sa ngayon, all systems go na para sa pagkuha nila dito kay Michael Phillips. At ang huli natin balita itong Barangay Ginebra ayon do sa mga reports ang kinokonsidera naman daw nila na makuha ay itong si Darren Mayo o kaya si DJ Fenner. Pareho yung mga 6'6 field foreigners na naglalaro ng guard. Pero alam natin dito sa PBA dahil sa height nila pwede yung gawing forward ni Coach Tim Cone. Hindi naman lingid sa kaalaman na lahat na yung laro ngayon itong si Coach Tim Cone ay usually nakasentro dito sa mga patangkad at athletic na field foreigners. At parang ganyan nga ang nangyayari. So hindi na ako nagugulat kung bakit itong si DJ Fenner o kaya si Darren Mayo ang kukunin ni Coach Tim Cone na pandagdag dito sa kanilang roster. Hindi naman masosobra sa field foreigner itong Barangay Ginebra dahil pwede naman nilang i-trade yung iba nilang hindi nagagamit katulad ni Jeremiah Gray at itong si Jared Dillinger. Kaya magiging sabihin natin mas rounded at mas magiging mas maganda ang balasahan ng tao sa Barangay Ginebra kapag nakuha nila ang dalawang nabanggit na player. Well, actually, isa lang naman dyan na kinakailangan ng Barangay Ginebra. Either si Mayo o si Fenner at sigurado na malaki na ang maiaambag niyan dito kay Coach Tim Cone. Hindi rin natin maiaalis na meron pang mga ibang players na potentially makuha Barangay Ginebra pero sa ngayon dyan daw talaga sila nakafocus at iyan talaga ang inaabangan ngayon ng marami dito sa PBA at dahil dito masisiguro natin na itong Barangay Ginebra gagawin ng lahat para masiguro na hindi na mauulit yung nangyari na sunod-sunod sila na natalo dito sa playoffs. At syempre kung ikaw naman ang Barangay Ginebra, gagawin mo talaga yan. Dahil hindi sana yung Ginebra nung sunod-sunod na natatalo. Kaya nga kukuha sila nitong mga nabanggit na players na nakasisiguro tayo na magdadagdag ng puwersa dito kay Coach Tim Cone na talagang matagal na niyang hinahanap ngayon para yung bench ng Ginebra ay maging mas malalim pa sa ngayon. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Dexter Domer, kay Enju, kay Anthony Alon, kay Katsakino Dukusin, Malyari Mascarillas, kay Dalmacio de Guzman, Ireneo Salangsang, Michael D, at pati na rin sa iba pa natin na mga viewers.